ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SBM Mayumyum yaago na Biyernes Pangasinan Dagupan Wadyalaso Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM saray Balitan Matua yay pasabi na say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Agaw lang na Biyernes lalamat at atin tanagagik pet sa 19 bila. By the way, anamutan ko palalayan pan kanaw because tomorrow is Saturday. I-greet ko pala amin niya tatay natan. Masabay latatang tanagagik mga kapaborito na Happy Father's Day. Masabay greetings tan Panijad sa simba, sigurado na paano lalamat irenando man restaurants luyag tayo Pangasinan in celebration of Father's Day.
And tomorrow, lilingawan na natin tanagagig at greet ko mo la si Gob Ama na happy birthday. So, happy Father's Day and happy birthday kay Gob Ama. Ang gobernador na kung saan atatong tanagagig nakamtan ng lalawigan ng Pangasinan yung tinatawag nating golden era ng lalawigan ng Pangasinan. Happy Father's Day and happy birthday, Gob Ama. Hey, congratulations nga pala. Congratulations kay Alex Yala nang nangyumot yay. So, pambato na Pilipinas at dapag na tennis, at sports ya tennis sa tatong tanagagik. Tinalo to may world's number 2. Ya si Elena Rybakina na Kazakhstan at Berlin Open sa score 7-5, 6-4. Nangyumot tanay So, congratulations kay Alex Yala. Nyamanay. So, interview dad si kato atatong tanagagik agay layli ko to. Ta siyempre, number 2 tanay. Yun din tiron mundo. Tinalo to atatong tanagagik. It's a pride. It's her honor atatong tanagagik. Gagauntan. Anya ay dengalan tipa si Alex Yala. Taon sisikat yata itong tanagagik the only Pilipina may mangiter na kagalangan natan at Pilipinas. Babandira to natan so lahing Pilipino. At dapag na tennis sa tatang tanagagik si katulabat layaangan ko. Primero tennis player Pilipina tatang tanagagik yung mangiter na recognition tan kagalangan at bansa tayong Pilipinas. Dangalan tayo, ready la siguro. May interview at sika to nasa may reporter demand at Berlin. At sa'yo nagagawa, Berlin Open na tatong tanagagig. So, congratulations, Alex Yalag. Go ahead. Atay nagagawan Berlin Open dito na Germany na tatong tanagagig. Dito gagawin at bansan Germany. Ay, dakal mo sa sari Pilipino dito. Nagaundan. Dakal mo sa sari Pilipino dito at Germany. Okay. Engineer Nixon, okay na ba? Ready na si Alex Yala? Ngayon. Dynamic sound. What an incredible performance. Before I ask you about the match, who did you call on the phone right now? I called my dad. What did he tell you? I don't know. I just said, "Oh my God!" We were just screaming, and my mom was there too. And I don't know. I'm really happy. Yeah. This was an incredible performance. You just beat the world number 2 on maybe her favorite surface, on grass courts. What did you think of the match? Ooh, I am a little foggy right now. I think, I'm still shaking, and I was shaking in the match point too. But no, I'm really happy with today. Of course, it could have gone either way. I think there were really tight moments in both sets, and of course, she's an amazing player, and she's the one to beat. So. I'm happy to have been able to share the court with her again. You were so good today. You were down 4-1 in the first set. She started off firing cannons from serve, from forehand, backhand. What would you say changed after being down 4-1? I think she really started on fire, and she came out hot. I think I was able to get a couple of free points with my serve, and I think that helped also. And just some good returns. She did. I don't know how many aces in the first couple of games, so I think getting the point in play was a big help for me. Well, speaking of return, you are one of the best returners on tour. Today, yes?
You absolutely are. And today you played the best server on tour. What would you say is the secret to a good return, even against somebody that serves as well as Elena? I think you have to give yourself grace while also being brave. And I think for me, return. That's really tough. Yeah, I think for me, returning and my game in general, a highlight word would be to be brave, and it makes a big difference when I'm able to do that. You were so brave today. You played so well. Alexandra Ayala into the quarterfinals, beats the world number 2. Paunlalat quarterfinals manaya. Again, congratulations kay Alex Yala. Nathan, no malikot si Alex Yala, ay wala mat ire maarman. Aliwan lapod analo si Alex Yala. No wakta maarman iramay arumatatong tanagagik at sayay nagmaliw ya desisyon. Nasay leader da, ya si Senador Joel Villanueva. Wala may abasa tayong post na sakay ya Kata Leia so ngaran to atatong tanagagik who is a member of the GIL or Jesus is Lord to sa ikwantod sa may post to atatong tanagagik paalam GIL paalam GIL kwanto nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ang church na ilang dekada ko din kasama. I was baptized since 1999 sa'yo, Joel Villanueva. Bahala na ang Diyos sa'yo kwanto. Batid naman natin ano na ang sinapit o kung ano ang sinapit ni Judas kwanto. Sa ang ituringan to natin at kinan Senador Joel sa kaya Judas. Panghuli, kwanto, mas takot ka pala kay Jesus Rimulya, Jesus Rimulya, kaysa sa Jesus na dumipa sa'yo sa krus. Kwanto, sikatutan sa mensahe to atatong tanagagik. At wala ni may akapo sa social media, yasay kwanto jay, not all leaders stay true. They did not flip. They stood firm. Singa si Daniel, imbantak the lions den, pero agasimuko. He never surrendered his faith to God. Untan mak eradi Shadrach, Meshach, tan Abednego. They were thrown into the blazing furnace, but they refused to bow to a false god. Si John the Baptist, beheaded for the truth. He spoke against wrongdoing even to a king. But he never gave up his faith. Si Stephen, he was stoned for his faith, stoned to death. But he remained faithful and he was killed for it. Si St. Paul, mismo, he was in prison, beaten, and never stopped preaching the word of God. He enjoyed everything kwando, pero anong nang dalay Senador Joel Villanueva, yan ang joined at sari majority black. Antayoy reaction da. He chose political convenience to keep the Senate running. But in the Bible, some choose faithfulness. Faithfulness. Even when it cost them their lives. Say to put the natan. Which kind of leader will you be? Leadership isn't about position, it's about principle. Kwanda. Wala niingan maabantayan ko, ya video to, ng Senador Joel, that he was speaking passionately. He was speaking, expressing himself, his sentiments passionately at atong tanagagig. Sa may sakay issue and I think it's about the flood control fiasco. Dengalang tipa, pawilang tipan maminsani. Itanya may impansalita to with feelings yamong si Senador Joel Villanueva. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan.
Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Respetuhin natin. Oh, si katuman at atong tanagagik so samay balikasto ng saman na Senador Joel Villanueva. Pero sa kwanda mat nasaray kaanib to at GIL, wala mat sa ubat da. Sa mga laging nag-aabang na ang GIL Church ay babagsak, muli kayong mabibigo sapagkat ito ay hindi gawain ng tao kundi gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa mga Villanuevas kwandaman. Pero wala man natan atatong tanagagik so ilalaban to ng Senator Bam Aquino man. Sa ikwento ng Senator Bam Aquino, he is calling for a stronger anti-corruption measures. Stronger anti-corruption measures. Tani antayo ang gano jud arum yung bansa, antoy pito da. At sari bansan lalaan to ng Presidente Marcos. Kapigan ng bungat, watan at Germany, natan ng bungat, walad Germany nata, Germany, Russia. Walad Russia natan si Presidente BBM, antoy tupot na saray media at si katodiman, international media at atong tanagagig. Antoy ni bagay sa ating korupsyon niya nagagawad bansayo kwandat si katubo. Si katutan so pito patdat si katu. So the whole world is aware how corruption is corrupting the Philippines. Agaunta na tatong tanagagik. Kanya natan si kwento na Senador Bam Aquino, he's calling for stronger anti-corruption measures, stressing that every peso lost to corruption represents missed opportunities for education, healthcare, and livelihood support for Filipino families. Pero walay sakay, yakatawag imano lamat at siya. Sayay so imbalikas ng Senador Erwin Tulfo, si katuneso ang ipalimaandan na sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairperson. Antay kwento. Naay, basan ko si kayo. Mag-iimbestiga tayo, pero the question is, listen carefully the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can we not move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan na naman namin yan Hindi naman sila sumipot? Kwanto? So, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Si magsak at kanunutan ko atatang tanagagik. Nakartula may prinsipyo tuyan to. Ya dati ng sikatuni at sa kaya media practitioner, untan laso ilapilalaban tumut at korupsyon nagantan.
very vocal mat. Yaman salita kontra korupsyon at gobyerno. Pero sasabihin mo ngayon, sa harap ng taong bayan, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Mairap amoy na lunar at mali-malitan kwarta. We always have to remember at atang tanagagig, there is a called, ay Latin maxim na sinasabi nito na Salus Populi Suprema Lex. Ano ang ibig sabihin ng Latin maxim na ito? That the welfare of the people is the supreme law. The welfare of the people is the supreme law. Kaya ang sagot doon, sa iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Iyan ang sagot natin. Salus Populi Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Dapat lang na imbestigahan. Why? We are talking about the welfare of the people. Why? Panahon na naman ng tag-ulan. Nang karuman kalaben maksilsuran. Man karol man kirmat agay likasil. Agauntan, makapatak-takot. Panuntula no dire-diretso oran. Nalagap tila lamat. Agauntan. Salus Populi Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. By the way, abalitaan nyo lang may agawad Butuan City, yap siyamiran LTO personnel so inarolda. Akin ta inarolda raraya, ya LTO, personnel at atong tanagagik, kotongirora, kotongirora. Panangdam mo pa, Engineer Nixon, may video na sa rarayan LTO enforcers. Ini-enforce day law, pero mangungutong po sila yan, sa mirararatan. Ya LTO personnel in aristo da demanded Butuan City in an entrapment operation. Akin, walay nanreklamod si karatatong tanagagik. In reklamo daray man pankukutong da. So, akin dinudugtong po natin ito na isyong ito. Gusto ko lang patunayan, sabihin sa inyo mga kapaborito, talamak na ang korupsyon sa gobyerno. Imagine, from the highest to the lowest, ganyan na po ayata ang kalakaran. Ganun na ba talaga? Niwalay gabay din i-appeal dyan, manatawag imano saray kabyangan na Public Order and Safety Office Dagupan. Puso Dagupan. Sa ikwanto jay at sayay textuay, good AM bro, pitawag imano mo paray Puso Dagupan regarding illegally parked vehicles. Sa may bridge approach at sa bridge mismo runs counter to Republic Act 4136. Yan po'y malapit daw near Matutina. Dyan po sa may kwan. Dito sa may papuntang Bunuan, yung Divinesia Highway dyan. Ayan. Tawag imano sa ating mga kaibigan sa Public Order and Safety Office Dagupan, Puso Dagupan, yung po mga illegally parked vehicles sa may bridge approach at sa bridge mismo dyan po sa Divinesia near Matutina. May mga nakaparada daw dyan ng mga vehikulo which runs counter in violation of Republic Act 4136. Piimano yung palabat-lata na tatang tanagagik sa ating Poso Chief. Poso Chief, baka naman
Mapakitignan po yan yung violation na yan dahil nakakaabala sa ating mga motorista at it poses even danger. Agaw tanatatang tanagagik. Ano ba yung Republic Act 3146? Tama ba yun? Ay, 4136 pala, Mari. Baliktad. 4136, Republic Act 4136 at atong tanagagig. Ano ta, i-research tayo. 4136, Philippine law. At the Republic Act number 4136, which was enacted on June 20, 1964, is the foundational statute known as the Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. It governs vehicle registration, driver licensing, speed limits, traffic rules, and penalties for land transportation across the country. So, paimano yung labat la, ha? So, tawag imano at sa rikabyangan na poso, aratay illegally parked vehicles at sa may bridge approach, ditan at bridge mismo, ditan at near, asinggarad matutina, ditan at de Venecia. Ulitin natin mulit. Salus Populi Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Balikan natin uli yan. Sa Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF. Managbalitay tilatan fake news. Kaya rin inasaren pakabatan pa imano. Malala po ni Ed Saray Manangan Tabay. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1.
Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1 MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Tatay, Papa, Daddy, Amang, ano man ang tawag natin sa kanila, ating bigyan pugay ang mga haligi ng tahanan na tumataguyod sa kanilang mga pamilya sa kabila ng hamon ng buhay. Ngayon Father's Day, ipakitang proud ka sa tatag ni Tatay. Mula sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Happy Father's Day! Basta tayo'y magkasama. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. WJD 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matuwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan,
Tuloy-tuloy so saray balitan matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kantabay ni say lawas yon na kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bacani. Alas 9:37 las oras sa atatang tanagagik. Wala tilad mikadwan takap say Liknay Binmalay. Hello and good morning muna kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Caras na DWC, kay Sir Napoleon Kose Kwanto ng Sir Napoleon. Good morning sir. Diyan din sa tulay ng Perez, pinapayagan daw ng puso na pwede raw one-side parking. May dyan hospitalan to. Si Katutan so itatawag imano data ng tanagagik at sa rekabyangan na Public Order and Safety Office at Siyudad na Naguban. Actually ninyay, impawit na may picture, isingit ko labat lata ng tanagagik impawit na may picture aman so concerned na ditan at Matutina. May approach na bridge ditan at near Matutina at De Venecia Highway. Panungnang mo pa Engineer Nixon. May picture, ya impawit dat si katayo to prove na indeed wala rewatan niya aka balandra iran luluganan. Ninitanay. Si Katutan so picture atat ng tanagagik natandalabat inpawitan so sigurado aratan niya luganan awatan ni raratan niya kabalandra. Bakit concerned sila sa presence ng mga nakaparadang sasakyan na yan? Kasi daan po yan. That's for vehicles to pass. Hindi po parking area. Pagka dyan po sila, baka mamaya may ma-aksidente pa po dyan. Agaon tanatatong tanagagik. So sana ma-address ng ating Public Order and Safety Office po yan dito sa lungsod ng Dagupan para makaiwas po tayo sa aksidente. So yan lang po yung concern nila. So paki-address po yan. Yan po, tignan po natin sa picture na yan. Walay tricycle, walay van, wala ni motor di man, bandad man. Nasa gilid po ng kalsada. Hindi po parking area yan. Ginawa po yan para daanan ng mga bihikulo. Hindi po parking area. So, paging DPWH na rin. Pakitignan din po ito. Kasi baka lumalabag na. Doon sa sabi nga ng ating texter, lumalabag na sa Republic Act 4136. Ano yung 4136 at ating tanagagik? Yan po yung Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Siya nga pala, kahapon nagkaroon po ng may tatawagan niya nationwide, second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Maganda po yan. At dyan po sa barangay sa Binmalay, bayan po ng Binmalay, may mga ibang barangay po dyan na sumali rin. Sumali rin sa earthquake drill. Very good. Maganda po yan. Lalo na po dyan sa barangay Papaguyan, barangay San Isidro Norte, barangay Birk, barangay Bunlag, barangay Manat, barangay Santa Rosa, at barangay Nagilayan. And I believe also in the different schools, public schools, dyan po sa bayan ng Binmalay. Maganda po yan para ma-practice po yung mga tao, lalong-lalo na yung mga bata, on what to do kapag ka nakaka-experience po tayo ng disaster tulad po ng lindol. Gaya ng napanood natin noon doon sa nangyari sa Davao na pulos na flag raising ceremony, premieron agaw. Iloob na sa ugugaw at eskwelahan, di mamatagawa mayigyag. Nanong ninyo sara may ugugaw antadaso may tatawagan dan duck cover and hold. Gauntan, importante yan na pasalandatan tapyan no napasal ira tatong tanagagig. No napasal ira antadalegaw, it comes naturally from them to respond to any disaster in that way. Agauntan na tatong tanagagig. Tatimot la yan tal alwaran tinit walay tropical storm. Ya papasabi sa ngaran to Doming. Sa international name to ya Jiangmi. Jiangmi.
with naman bilang makalublad Philippine Area of Responsibility sa domestic name tutan doming doming kanyan alwarantita na tatong tanagagig sa sakini yan pagya alwaran tayo atan suyagyag antay mo very prone sa Pilipinas at untan Iran disaster, so we have to be prepared, maong lamay preparado ya kwanda atatong tanagagig sa problema balat how do we respond? How the LGU responds? Unyaran kalamidad. I think sikatutan sunupag sa kimat niya idan na atensyon na saray kada LGU how to respond. How prepared are the LGUs to respond? Sa sararay unyan na kalamidad at atong tanagagig. Paano to no say ambulansya at ag-available singanatan niya ay walay notice to the public yasay konto jay, please be informed that 2 ambulance unit are currently under maintenance for patient transport vehicle and ambulance. These units are temporarily unavailable while undergoing necessary servicing, repairs, and maintenance to ensure safety, reliability, and quality service to the public. Sabay pa. Duharatan bilang yung ambulance Adral, yadwa, anto'y panrespondi tayo although sa babagada mo jay, we apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding and continued support. From Binmalay MDRRMO. Kwanto at atong tanagagi ka? Paano to no? Ni tanlay bagyo, ni tanlay, biglan walay mang kaukulan Duharan tampol suluganan niya under maintenance Sana, kwandari ilik na ay Binmalay at atong tanagagi, amay aliwan bansag. Yan walay na usar nin sakoy. In case of emergency, agaon tanat atong tanagagi. Kumbaga, dapat may schedule ng servicing. Numan bilang duara labatan na ambulansya. Iyon na niya may sakoy, pa-schedule for servicing, natilak may sakit, tapan walay makarespondin tampol, makatulong aguntan. Insa no kaya rito may sakay, no, okay la, quality lay service to, quality lay condition to, isublay may sakay. Something like those. Good planning. Yung titatawag ang datatang tanagagig. Agauntan. Kasi, nuni bana. Aliwan sa pangilablabay. Duara. Duara labat sa ambulansya na sa kay LGU. Ni bana, yanitan lay disaster. Anti usaran tayo. Paano ti panresponde na sa kay LGU nanto na Diba? So, ganun. Yun yung mga bagay na dapat napaghahandaan din natin at para walay biglan pan kaukulan, tampol we can response. Kasi sa kwantimal nante, salos populi suprema lex, the welfare of the people is the supreme law. In the same manner, atatang tanagagit gagontan, recognitions and awards is good. There's nothing bad about those recognitions and awards na matatanggap ng isang LGU. Pero will you be happy to receive those awards knowing for a fact na may mga marami pang pangkaukulan at saribar barangay mo? Look at, for instance, dyan po sa ating barangay, dyan sa Binmalay. I've been talking about this. Sa dalanditan, kipapasan na dalan. Very terrible. Kanya no walay man sasakit, ibatik mo't ospital, agmuntan to nasambot. Akin, taong paano, ag kanya kasabit ospital, adaralan kala, lapod kipapasay dalan. Can you imagine? Mangibatik kay pasyente at ospital, pero say dalan mo, litak-litog, libog, litog, kwanto? Makapampapulas ka, nasambot ni pasyente at satan. Naman bilang anak-anak kang na ang paano di mga dalon na luganan mananak. Litog, kwanto? Agauntan.
you can be proud. You can be proud to receive those awards, recognition at ating tanagagik. Pero secondary ilik na ibinmali lang ti. Can your conscience bear the fact na marami pa rin pang kaukulan sa mga barangay mo na hindi pa rin na-address? Tapos you'll be receiving those awards with smile. Agaunta na tatang tanagagik, si katutan sulik na andad bin malay. Dakal nira so sara may daladalan, yan pag yauksuyan ayusan apigaran. When kapigan, nauksoy iraratan. Natan, dimad si kami, say temporary, yaanunutan dan remedyo at atang tanagagik, tabunan na buwer. Kung tanong inerson na po ang tumano buwer, sinaya buryanan na po dayat. Tano, naputangan, ang putaputang sa panahon, ay masapok. Masapok. At atang tanagagi, kaskasyan iray ugugaw. No, ang gapoy goggles mo, protection mo mata at atang tanagagi, kung paano na ani, nabulag ka, yamanda drive, agmuanta na, untaboy ka lamanayad sa may pukok. Masapok. Plus, of course, nasingob mo ni, agontan. Kasi very refined, may bur, inawit daditan. Sa ginawa da, intabon, nadsarara may abot-abot. Well, for a while, yes. Walay panduman tumat, tamakapampapulas kay deesat natan. Agka natatakot na sa may litog kwanto. Okay. Pero no, nitang na yung maksiliuran, ay, nalikas mo lang may litog-litog takin. Buwer kasi. Antay late buwer, nung napundo ay danong, unagos. Uras siya agatinan, atalapos na luganan may danom, di ba? Sipwak, agauntan. Diyan isipwak to, mila lamay buwer. Hanggang nani na upo lamay buwer, yawad man niya katabon. So, we experienced the same problem. Litog minsan siya. For the time being, so anunutan da, tawalay ng request na buwer ya itabunditan. Pero, for how long? For how long na tatong tanagagig? Sana ma-address na rin yung concern na yan. After all, sinasabi nila, every now and then sinasabi natin, babanggit natin, na almost more or less 300 million na po ang budget ng bayan ng Binmalay. Sana maramdaman din natin. Sana maramdaman natin. In what way na maramdaman natin? Through these mga projects na yan. Hindi lang dapat nakakonsentrate sa isang project. Kasi ibabaga na ditan at bali na Binmalay at ating tanagagig. Singa sa concentration is solar lights. Solar lights. Solar lights lang ba ang need ng Binmalay? Si katuman sa tupad dalamat. Diyan lang ba mabubuhay ang Binmalay sa solar lights? What about the conditions of our roads? Yung mga barangay roads natin. Hindi ba pwedeng pagtuunan din ng pansin, Kwanda? So hintayin natin. Baka naman may plano na ang LGU to address these issues. Kaya kailangan natin hintayin. Pero up to when? Hanggang kailan tayo maghihintay? Para maramdaman naman natin na sa pagbabayad natin ng buwis, maibalik sa atin yung pinaghirapan nating pera na binayad natin in terms of may condition niya, comfortable naman tayo sa ating pagbabiyahe, aguntan. Kaya nagbabayad ng buwis para ang LGU will return that sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga daan na yan at hindi mahirapan ng taong bayan. Hindi mahirapan yung mga commuters sa gawin natatang tanagagig. At may reciprocal relation, may kwandat saman, you pay your tax, in return the government will build infrastructure projects na pwedeng gamitin ng mga taong bayan. Diba?
Sana ganun, kwanda. Si katutan so pikul yaw da pikuro da atateng tanagagi. Awards and recognitions are good. They're good. Pero sana maramdaman ng taong bayan. Sabi nga nila, again, Salus Populi Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. By the way, isingit ko nga lang ito mga kapaborito kasi may mga teachers na nagparating ng kanilang hinaing sa atin. Although this is leaked na ay Binmali, that it does not necessarily mean na ito yung mga teachers from Binmali. No. Linawin po natin yan. It applies to all. Generic na lang. Gawin natin in general. Kasi may programa ang Department of Education under Secretary Angara, nagkaroon po ng tinatawag na parang mass promotion. Yung may mga teachers mula teacher 3 and above na-promote as teacher 6. Lower than teacher 3, na-promote din sila as teacher, either teacher 2, from teacher 1 to teacher 2. Agaon tanatatang tanagagig. So, nagkaroon ng mga ganong promotions. So, nang magkaroon ng promotion, natanggap nila yung kanilang mga promotions, automatic nagkaroon ng adjustment sa kanilang salary na tinatanggap. So, doon sa adjustment ng salary nila, may nadagdag. Yun yung tinatawag nilang differential. Yung differential. Halimbawa, tumatanggap ng 5,000. Halimbawa lang. Let's say, tagyan tila. Tumatanggap ng 15,000. Pero na-promote, nadagdagan yung kanyang ranggo. Agaon tanong tanagagik. So, sa gobyerno kasi, meron yung grade, salary grade 15, salary grade 16, kwantura tating tanagagik. Ayun yung kung salary grade 15, more or less, ang sweldo mo, baka tatakbo na sa mga 15 to 20,000 na gauntan. I'm not sure, pero nag-a-assume lang tayo. So, assuming na ganun po yung regular na sweldo tinatanggap po nila, 15 to 20,000. So, nadagdagan ngayon, tumaas yung kanilang, na-promote sila, tumaas yung kanilang rangko. So, naturally, nadagdagan yung sweldo. The difference doon sa kanilang tinatanggap, yun yung tinatawag ng doon sa tapos nadagdag, yung dagdag yung tinatawag nila yung differential. Matagal na po nilang hinihintay. Hindi ko alam kung sa ibang division dito sa lalawigan ng Pangasinan o sa entire region natanggap na nila yung kanilang mga differentials. Pero meron pa rin pong mga teachers na hanggang ngayon umaasa na matanggap na nila yung kanilang differential. Regardless of how small or big yung differential na yan, it counts a lot. It counts a lot for them. Kasi para sa kanila yun May budget na po yan, na-release na po ng Department of Education. So bakit hanggang ngayon may mga divisions pa rin na hindi pa rin nire-release yung differential na mga teachers na na-promote? So panawagan po sa Department of Education, may pakitignan na lamang po, lahat na ba ng division in the entire region na pamahagi na po yung kanilang differential sa mga teachers na na-promote? O may mga divisions pa rin na hindi pa rin po naibibigay hanggang sa ngayon yung kanilang differentials? Nag-start na po ang klase. Nag-start na po yung klase. Kailan po ninyo ibibigay? At bakit hindi pa binibigay? Ano po ang rason? Anting makasunod, akin at agdani in the release stands to differential. Di ba na-release na po yung pundo? Kung hindi po ako nagkakamali, na-release na yata yung pundo. So, bakit hindi pa binibigay? Pakitignan na lamang po yan. Panawagan po natin sa Department of Education. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray NBTF, managbalitay tila tan fake news. It's another day,
It's another leak na ay binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. Sa ilawas yun karo, kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Kanta by team at the technical side, Engineer Nixon Dakal. See po sa Monday, mga kapaborito. Antabayan ang susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, sa